Morning po, Pastor. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. Kumusta ang mga sunflower niyo? Buhay pa ba? Amen. So, tapusin niyo yung mga pamumukadkad niyan ha. Okay, sige po. At purihin po ang Panginoon, minsan pa sa umagang ito. At once again po ay tinatalakay pa rin po natin sa buwang ito yung ating tema na pinamagatan po nating renewal and revival. Na kung saan ay pinapakita natin kung paano ang Diyos ay binabago niya ang buhay ng bawat isa sa atin in the everyday na pang-araw-araw ng buhay natin. Amen? Sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Amen? Marami pa siyang gagawin, marami pa siyang aayusin sa ating mga buhay. Amen? Dahil unang-una, tigit sa lahat, hindi po naman tayo perfectong tao. Amen? So, kaya, we need to renew, we need to revive, at magagawa lamang yon, hindi ng tao, kundi ng Panginoon. Amen? At itong araw po na ito ay tatalakayin po natin yung revival through obedience. Amen? At ito po ay pagbabago, paninibagong bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at once again ay basahin po natin the book of James chapter 1 verse 22. Sabi niya, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Ulitin ko, James chapter 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon na minsan pa ay makakapakinig kami ng iyong tinig, Panginoon. Makakapakinig kami, O Diyos, ng iyong mga salita. Pagpalain mo ito, Diyos, at gawing kasangkapan sa buhay ng bawat isa sa amin. Upang sa ganon, Panginoon, ang mga salita mong ito ay magrema sa aming pagkatao, sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, gaya ng iyong mga salita na aming pong binasa, Panginoon, na hindi lamang kami mabuting tagapakinig ng iyong salita, bagkus, O Diyos, hayaan mong magigagawa nito, Panginoon. O Diyos, minsan pa, ihanda mo ang aming mga puso, ihanda mo ang aming mga kaisipan, ihanda mo ang aming mga kaluluwa, Panginoon, na buong puso naming tanggapin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu at malayang makagalaw sa aming mga kaisipan. At sa sandaling ito, Diyos, ay hindi po namin pinapaintulutan o pinapayagan man ang anumang negatibong kaisipan na gawa ng kaaway sa aming mga isipan. Bagkus, O Diyos, malaya po namin pinakakawalan ng iyong banal na Espiritu na siyang malaya lamang makagalaw sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, take over, take charge into this place. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Maraya na po kayong makaupo. Marami yung mga Kristiyano ang gusto ng revival. Amen? Gusto natin yun. Bakit naman ayaw? Okay? Gusto natin mas buhay ang worship. Na kapag nagkakantaan, gusto natin ramdam at feel natin lahat yung pananambahan natin sa Panginoon. That's why one of the reason bakit tayo pumupunta sa simbahan, gusto natin very lively yung pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Gusto natin ng mas malalim na panalangin. Na talagang yung panalangin na yun tumatagos hanggang sa ating kaluluwa. At siyempre, dahil ang pangalan ng church natin ay Church of God's Miracles, gusto natin merong mga himala na nangyayari sa ating mga buhay. Amen? Mas mainit na pananampalataya. Pero minsan, iniisip natin na revival comes only on friends, ayun, yung mga youth camp, yung mga ganon, worship nights, or emotional moments, o magandang preaching. Minsan nakala natin yun yung magpaparevive sa atin.
Akala natin yun yung magpapanariwa ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pero ayon po sa Biblia, ang tunay na revival ay nagsisimula sa obedience. Ang tunay na revival ay nagsisimula sa pagsunod. Kahit ito gaano kagaling, kausay, at kainit ng naghahatid ng salita ng Diyos, at tuwang-tuwa ka, sabi mo, ang galing naman, ang usay naman. Pero kung yung usay, galing na naririnig mo, ay hanggang doon lamang at paglabas mo sa simbahan, wala na, wali na. Nakalimutan mo na lahat. Di ba? Hindi mo na sinunod. Hindi lamang ho sa pakikinig ng salita, kung hindi dapat sa pagsunod dito. Amen? Revival through obedience. Maraming nakikinig, pero kakaunti ang sumusunod. Tama po ba? Marami ang nakikinig, pero kakaunti ang sumusunod. At sabi ni James, do not deceive yourselves. Huwag ninyo, sabi niyang, dayain o ayaang madaya ang inyong mga sarili. Pwede pa lang nasa church, pero hindi transform. Pinag-usapan nun natin kung ano ibig sabihin ng transformation. Pwede pa lang emotional, pero hindi obedient. Matipong pag kumakanta, talaga sumisigaw ka pa, tumatalong ka pa, makapalakpak ka, akala mong nanalo ka ng loto. Di ba? Pwede palang emotional, pero hindi obedient. At walang tunay na revival without surrender. Walang transformation or walang tunay na revival na pwedeng mangyari sa isang tao hanggat hindi niya isinusuko ang lahat ng bagay sa Panginoon. Upang magkaroon ng totoong revival, upang magkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ng isang tao. Sino dito yung nagpapacheck up sa doktor? Siguro lahat naman tayo, di ba? Di ba? Kung minsan may mga, hindi nga tayo minsan nakokontento sa isang doktor eh. Minsan naghahanap pa tayo ng second opinion, di ba? Baka yung doktor na yun eh, kwek-kwek lang, di ba? Doktor kwak-kwak ba yun? Di ba? So, naghahanap pa tayo ng iba pang mga options para makasiguro tayo na ang doktor na magbibigay sa atin o inaakala natin na makakatulong doon sa paglunas ng ating nararamdaman ay magaling at maayos. Pero kahit gaano kagaling ng isang doktor, kapag hindi tayo sumunod sa kanya, ay baliwala yan. Eh, alam mo pa naman, pag nagpa-doktor ka ngayon, di po ba? Pagkausap mo si Doc, parang lahat na lang bawal. Di po ba? Kaya tatanungin mo na lang, Doc, pwede po bang huminga? Yun na lang yung pwedeng pakiusap mo sa kanya. Kasi parang pag lahat ng sinabi ni Doc ay ginawa mo, parang kakain pa ba ako? May kakainin pa ba ako? May nag-exist pa bang pagkain para sa akin? O parang wala na yata? Di ba ba? So, minsan meron tayong tinatawag na unused medicine. May isa pong ama na malubhang may sakit. Nagpunta siya sa doktor. Nakinig siyang mabuti kung ano sinasabi ni Doc. Binili niya lahat ng gamot. Inayos niya pa ang lalagyan ng gamot sa bahay. Alam niyo, meron pa nga tayong medicine kit na tinatawag, di po ba?
Or yung traveling kit medicine, meron pang gano'n, yung may butas-butas na maliliit, pang Monday. pang Monday, o kaya pang umaga, pang tanghalian, di ba? Lahat na lang yata ng galaw sa, ano mo, sa buhay mo maghapon, talagang may kagupay na gamot. Okay po? Inayos niya yung lahat yun. Araw-araw sinasabi niya, magaling talaga ang doktor ko. Napakaganda ng gamot na ito, sabi niya. Napakaganda ng gamot na ito. Pero ang totoo po yun, hindi niya iniinom ang mga gamot na ito. And after several weeks, lumala ang sakit niya. May mga ganun ba sa atin? Nagpapadoktor, nagpapareseta, bumibili ng gamot. Pero wala na naman akong nararamdaman eh. Di ba? Ayoko na ng mga gamot na yan. Hindi ko na yan iinumin. After several weeks, so, lumala ang sakit niya. Pero kiniklaim niya na magaling ang doktor niya, mausay ang doktor niya, napakaganda ng gamot na ibinigay sa kanya. Pero dahil hindi, at bakit lumala ang sakit niya? Bakit? Hindi dahil kulang ang gamot, kundi dahil hindi niya ito ina-apply. Ganito rin tayo minsan mga Kristiyano. Maraming notes, gusto talagang susulat ka pa. Pati kulang na lang yung paghinga ni pastor, susulat mo doon, di ba? Di ba? Maraming alam na verses. Maraming worship songs. Pero walang obedience. At ang salita ng Diyos na hindi sinusunod ay hindi nagdadala ng transformation. Again, kahit sino pang napakagaling na speaker ang imbitaan natin, patayuin natin sa harapan na ito. At matuwa tayo sa kanya dahil ang galing niyang magsalita. Subalit kung hindi natin sinusunod ang salita ng Panginoon, walang saysay ang lahat. James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. Dapat maging tagagawa tayo ng salita at hindi lamang taga-pakinig. Amen? Wala ho yung iniwan. Ano sabi niya? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Say with this. Kahit makinig ka pa ng makinig ng salita ng Diyos, magbasa ka pa ng magbasa ng salita ng Diyos, makinig ka na sa pinakamagaling na kinikilalang mga mamamahayag ng mga salita ng Diyos, kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Amen? But be doers of the word and not hearers only. At yan ang titingnan natin sa ilang bahagi ng ating pag-uusap. Number 1, revival begins when we obey God's word. Nagsisimula ang pagbabago sa buhay ng mga tao kapag sumusunod sila sa salita ng Panginoon. Hindi nagsisimula ang revival dito sa stage na ito or sa pulpitong ito. Hindi sa emosyon. Diyos ko, hinihimatay ka pa talaga. Natutumba ka pa talaga. Di ba? Gumagano pala si pastor sa papunta pa lang yung kamay niya, hindi pa dumadapo sa'yo. Talagang natumba ka na. Hindi siya po goosebumps. Okay? Nagsisimula ito kapag sinabi ng Diyos, forgive. Magpatawad. Tsaka na lang. Di ba? Nagsisimula ito pag sinabi ng Diyos, pray at nanalangin ka. Nagsisimula ito pag sinabi ng Diyos, stop that sin at tinalikuran mo ang kasalanan.
Nagsisimula ito kapag sinabi ng Diyos, serve, at naglingkod ka. Did you get it? Naintindihan niyo po ba ang naririnig ninyo ngayon? Na ang tunay na revival ay nagsisimula sa pagsunod sa Panginoon. Na kapag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, kailangan magpatawad ka. No ifs, no buts. Kasi naman, siya naman talaga may kasalanan eh. No ifs nga eh. Kahit sino pang may kasalanan, pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, at dapat susunod ka doon dahil yun yung salita ng Diyos, therefore, magpatawad ka. Pag sinabi ng Diyos, manalangin ka, at kailangan manalangin ka. Amen? Ano sabi ng John 14:15? If you love me, ano sabi niya? Keep my commandments. Ang obedience ay proof ng love natin kay God. If you really love God, therefore, ang pagpapatunay ng iyong pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod mo sa Kanya. Hindi sapat ang Lord, mahal kita. Di po ba? Hindi po sapat yung sinasabi mo lang sa Panginoon na mahal mo ang Diyos. Dahil madali naman sabihin kay Lord na mahal mo siya eh. Pero ano yung proof na totoong mahal mo nga ang Diyos? Ang magpapatunay dyan ay ang pagsunod sa mga sinasabi ng Diyos. Same with us. Pag sinabi mo sa nanay mo, nanay, mahal kita, dapat susunod ka sa nanay mo. Hindi puro sama ng loob ang binibigay mo sa nanay mo. Kasi ang proof ng pagmamahal ay ang pagsunod. If you really love God, therefore, dapat sumusunod ka sa Diyos. Lord, mahal kita. Kung ayaw namang sumunod, walang hindi yan proof. May mga area ba sa buhay mo na alam mo ng tama, pero ayaw mong sundin? Because delayed obedience is still disobedience. Diba? Pag sinabi mo, Lord, tsaka na lang. Ibig sabihin, hindi ka pa rin sumusunod. Because delayed obedience is still disobedience. At minsan, ang reason bakit walang revival sa puso natin ay may sin pa rin tayong ayaw i-let go. Ayaw nating pakawalan sa puso, sa isip at damdamin natin yung mga kasalanan sa ating mga puso. That's why nahihirapan tayo na mag-go at mag-let go doon sa revival na gustong gawin sa atin ng Panginoon. Amen? Pangalawa, hearing without obedience produces reception. Ang pakikinig daw ng walang pagsunod ay nagbubunga ito ng pandaraya. Di ba? Deception. Sabi niya in James chapter 1 verse 22, ano sabi niya doon sa huli? Deceiving yourselves. Dinadaya mo lang ang sarili mo. Napakabigat nito ha. Hindi sinasabi ni James na niloloko tayo ng iba. Kundi sino naloloko sa sarili mo? Ikaw. Diba? Tayo mismo ang nanliling lang sa sarili natin. Kasi pinapaniwala natin ang sarili natin na tayo Kristiyano, na tayo tagasunod, at talagang mahal natin ang Diyos, at tayo nakikinig.
Pero ang totoo, niloloko lang natin ang sarili natin. Pwede palang active ka sa church, magaling ka sa Bible, emotional sa worship, pero ang spiritual mo ay stagnant. Hindi ka na lumalago. Hanggang dun ka lang. Walang growth na nakikita sa iyo. Kaya hindi ho garantiya na every Sunday nasa church ka. Hindi garantiya na magaling ka sa Bible at hindi rin garantiya na kapag nag-worship ay nagwawala ka, ay ibig sabihin, na-revive ka na. Dahil ang totoo nun, hanggat hindi mo sinusunod ang Panginoon, ay walang halaga ang lahat ng ito. Amen? Sino dito yung may salamin sa bahay? Lahat naman siguro meron, di po ba? Hindi kayo papayag na wala kayo salamin sa bahay. At ang hirap kayang walang salamin sa bahay, di po ba? Kaya nga simbahang ito, pinalagyan ko na salamin eh. Para makita mo naman ang mukha mo kung yung kilay mo ba naka-point to the east ba yan or point to the west, di po ba? O baka ang lipstick mo sabog-sabog na dun sa labi mo, di po ba? So, napakahalaga ng salamin. Salamin. Di po ba? Napakahalaga niyan. Bakit? Ano bang function ng salamin? Parang makita mo kung ano. Kung maganda ka. Para makita mo ba kung ano itsura mo. Di po ba? Para makita mo. So napakahalaga ng salamin sa buhay ng isang tao. Lalo na sa mga babae. Di po ba? Meron pa yung maliit na salamin na dala-dala. Dahil nga naman kapag may pinuntahan sila at walang salamin dun sa pupuntahan nila, makita pa rin nila ang mukha nila. Di po ba? The mirror. Meron pong isang lalaki na tumitingin sa salamin bago umalis ng bahay. Nakita niyang marumi ang kanyang mukha. Pero alam niyo po, ginawa niya, umalis siya nang hindi naghihilamos. Anong silbi ng salamin? Di ba? Kaya ka na nalamin para makita mo kung ayos ba yung mukha mo, kung malinis ba yan, or madumi. At kapag nakita mong marumi ang mukha mo, siyempre, mag-iilamos ka. Kung hindi siya magbabago, ganito ang Word of God. The Bible reveals pride, bitterness, lust, unforgiveness, and compromise. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Amen? Diyan natin nakikita ang ating mga sarili. Kung nasa ayos ba tayo o wala na tayo sa ayos. The Word of God is like a mirror ng buhay natin. Yan yung reflection ng sarili natin. Diyan natin makikita kung tama pa ba yung mga pinaggagawa natin sa buhay, yung mga desisyon natin sa buhay, yung mga iniisip natin sa buhay, tama pa ba to? At kapag tinignan natin ang salita ng Diyos, doon natin nakikita kung tama ba yan o mali. Ang salita ng Diyos ang nagpapahayag, ang naghahayag ng itsura natin sa harapan ng Diyos. Kung sino tayo sa kanyang harapan, kung anong mukha meron tayo sa harapan ng Diyos, kapag nariyan ang salita ng Diyos. Dahil pinapakita nito yung pride natin, kung may fried chicken pa tayo sa ating mga katawan. Di ba? Kung may bitterness pa tayo, kung may puot, galit, sama ng loob, kung may lust, unforgiveness, and compromise.
Revival only happens when we respond with repentance and obedience. Ang tunay na pagbabago ay nagaganap lamang kapag tayo ay totoo na humingi ng tawad sa Diyos at sumusunod sa Panginoon. Amen? And third is obedience releases God's power. Obedience releases God's power. Sa Bible po, maraming himala ang nangyari after obedience. Kapag po tayo ay marunong sumunod sa Panginoon, ang himala ng Panginoon ay nararanasan natin. Amen? Si Noah ho, nung sumunod siya sa Diyos, anong nangyari? Naligtas ang kanyang sambahayan. Ano bang pinag-uutos sa kanya ng Diyos? Sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arko. Di ba? Gumawa siya. At nung ginawa niya yon, naligtas siya at ang kanyang pamilya. Kasama nga, pati mga alaga niyang mga hayop. Di ba? Si Moises, nang sumunod siya sa Panginoon, ano nangyari? Nahati ang dagat. The Red Sea. Okay? Si Joshua, nung sumunod siya sa Panginoon, ano nangyari? Yung walls, nagiba mismo. On the dot. Si Pedro, ganun din. Malaking himala ang nangyari sa kanya. The servants obeyed Jesus. Anong nangyari? Yung tubig naging wine. So, ibig sabihin, when we obey God, miracles happen. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, himala ang siyang nangyayari sa atin. Kaya kapag walang himalang nanggaganap sa buhay natin, ano ibig sabihin nun? Walang pagsunod. Dahil ang pagsunod, ang kasunod nito ay ang himala na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. In Luke chapter 11 verse 28, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Hindi ka lamang dapat nakikinig, dapat sumusunod ka sa naririnig mo. And blessing follows obedience. Baka hinihintay mo muna ang breakthrough bago ka sumunod. Dapat meron munang himalang mangyari sa akin bago ako sumunod sa Lord. Dapat ibigay muna ng Diyos yung hinihingi ko bago ako susunod sa Kanya. Parang baliktad yata. Sumunod ka muna at saka mo makikita ang revival ng Diyos. Amen? Kung may mga prayer items tayo sa buhay natin na hanggang ngayon hindi nangyayari, hindi nagkakatotoo, hindi natin nararamdaman, baka kailangan mo munang sumunod sa Diyos para maganap ang lahat ng to. Kaya mali yung panalangin eh. Lord, pagalingin mo lang ako. Talagang maglilingkod ako sa iyo. Baliktad. Parang inutusan mo muna si Lord bago ka kumilos. Di mo ba? Sumunod ka muna at mararanasan mo ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman papayag ang Diyos. Ang Diyos kasi hindi naman siya pakabig na Diyos na siya lang yung makikinabang. Di po ba? Kasi kapag nakita ng Diyos yung laman ng puso natin, yung pagsunod natin sa Kanya, kahit hindi mo yan hingin, ibibigay at ipagkakalob yan sa iyo ng Panginoon. The key of all everything na kailangan natin is to obey, obey, and obey God. Sumunod ka muna para maranasan at makita mo yung gusto mo sa buhay mo.
Dahil hanggat walang pagsunod na nagaganap, wala akong mangyayari. May proseso di po ba? Bago ka magiging successful, anong gagawin mo? Mag-aaral ka muna. Di po ba? May mga baitang-baitang ka munang dadaanan. Hanggang makagraduate ka. Pag nakagraduate ka na, ayun, unti-unti, mararamdaman mo na yung kagaanan at yung success sa buhay mo. Hindi yung success agad, tsaka ka mag-aaral, gano'n. Di ba? So, gano'n din sa Panginoon. Dapat makita muna ng Diyos yung pagsunod natin. At kapag nakita ng Diyos yung pagsunod natin, at saka ibibigay sa iyo ng Panginoon yung bagay na gusto mong marating sa buhay mo. Amen? Dahil ang Diyos ay palaging nakatingin sa laman ng ating mga puso. Kapag nakita ng Diyos na malinis, maayos ang laman ng ating mga puso, at tayo ay sumusunod sa Kanya, miracles will happen. Ang himala ay magaganap, ang himala ay susunod sa ating mga buhay. Because obedience releases God's power. Nakaambang, naka-destined niya, nandyan na yung hinihingi mo sa Panginoon. Kaya lang, bakit hindi ma-release? Kasi, baka hindi ka pa sumusunod. Di po ba? Lahat ng bagay na benepisyo na hinihingi natin, palaging may requirements. Magkiklaim ka ng SS mo. Basta ka na lamang ba magpe-pensyon? No. Magpapasa ka muna ng mga requirements mo. Meron kang mga benefits na gustong makuha. Anong gagawin? Anong hihingin sa'yo? Requirements. At yun ang requirements ng Diyos. Para mapasa atin yung mga gusto natin, para i-release ng Diyos yung mga bagay na gusto natin, sumunod sa Diyos. Yun ang requirements ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. And last but not the least, true revival changes our daily lifestyle. True revival changes our daily lifestyle. Makita mo sa iyong sarili na unti-unti mayroong pagbabago sa buhay mo. Revival is not just shouting. Revival is not just crying. Revival is not just falling. Revival is not just emotional worship. Because even emotional moments can fade. Nawawala ho kasi yun. Pero ang tunay na revival, ano yan? Changes attitude. Yung attitude natin, nagbabago. Changes speech. Kung dati, sige lang, sabihin mo yung gusto mo sabihin. Mabalang-balang kang sumagot. Pero ngayon, piling-pili na ang iyong mga sinasabi. Changes speech. Hindi kung ano lang yung gusto mo sabihin, sasabihin mo. Changes priorities. Alam mo na kung ano yung mga prioridad mo sa buhay. Changes relationships. And changes secret lives. Ibig sabihin, kapag tayo ay may revival at sumusunod sa Panginoon, unang-unang nababago dyan yung attitude natin. Attitude. Pangalawa, sumusunod sa attitude yung pagsasalita natin. Paano ba tayo magsalita? Paano ba tayo mag-approach? Paano ba tayo makipag-usap? Anong lingwahe ang mga ginagamit ba natin? Makakasakit ba to? Makakatulong ba to? Amen? Changes priorities.
Alam mo na lahat kung sino yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa buhay mo. And also, changes relationship. Anong sabi? Pag maayos ang relasyon mo sa tao, maayos din ang relasyon mo sa Diyos. Pag maayos ang relasyon mo sa Diyos, ibig sabihin, aayos din ang relasyon mo sa tao. Palagi kang may kaaway. Di po ba? Kapag ayos ang relasyon natin sa mga tao, ibig sabihin, maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you, sabi niya, a new heart and put a new spirit within you. Tinalakay natin yan last week, di ba? Kapag revive ang puso, magbabago ang buhay. Uulitin ko, kapag revive ang puso, magbabago ang buhay. Amen. Sabi ko kanina, nagpapa-check up tayo sa doktor. Di po ba? At lahat tayo, na-experience na natin magpa-check up sa doktor. Ngayon, pwede bang i-check natin yung puso natin? What is God asking you to obey today? Ano ba yung gusto ng Panginoon o sinasabi sa iyo ng Panginoon na kailangan sundin mo sa Kanya ngayong araw nito? Number 1, forgive someone. Yung ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, magpatawad ka. Or sinasabi sa iyo ng Panginoon, restore your prayer life. Hindi ka na nakakapanalangin. Mananalangin ka na lang pag lumilindol, bumabagyo ng malakas, o kapag may problema ka. Stop hidden sin. Yan ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon? Reconcile with the family. Nakakalungkot naman yata kung lahat ng kamag-anak mo hindi mo kasundo. Tapos ikaw, Kristiyano ka. Di ba? Parang nakakalungkot naman yata yun. And then, serve again. Yan ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon? Maglingkod ka, anak. Kasi hindi ka na naglilingkod sa akin. Maglingkod ka ulit. Trust Him fully. Magtiwala ka sa Diyos. Kapag ang lahat ng ito ay pinapagawa sa iyo ng Diyos, kailangan ng act of obedience. Sumunod ka sa Kanya. Can ignite revival in your soul. Mararamdaman natin yung pagsunod natin sa Kanya. Again, mga kapatid, hindi kulang ang preaching. Hindi kulang ang worship. Hindi kulang ang Word of God. Anong kulang minsan? Obedience. Yun ang minsan ang kulang. Ang revival ay nagsisimula kapag ang isang tao ay nagsimulang sumunod sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. As we hear the Word of God, hindi kailangan ng Panginoon na ang buhay natin ay nakahangla sa maraming bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso natin kung handa bang sumunod sa Kanya.